According to Benjamin Franklin, when the well is dry, we know the worth of water. Welcome to Klima Kalinga Podcast as we introduce our second educational episode titled Climate Change, as we share the laws, goals, and programs. But before we start, we will introduce ourselves. I am Ate Kla. I am Kuya Regan. And I am your Kuya. Ayan. So, hello guys! Hello! Hello! Hi! Ayan. So, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa climate change at sa mga environmental issues. Ayan. So, bago tayo magsimula, kayo ba guys, meron ba kayong alam na mga batas, programs or goals na naroon sa ating gobyerno na tumutukoy or tumutulong para maiwasan natin or kahit paano ma-mitigate, ma-minimize at malasa natin ang climate change at ang ating environmental. Meron akong nakalap sa mga batas tungkol sa climate change. Isa na rito ang the Philippine Clean Water Act of 2004. And for the ready talaga ang person for the go. Ready siya guys. So ano bang batas na yan? It aims to protect our country's water bodies pollution na nanggagaling sa mga industrial establishments. Grabe naman pala, ang mga industrial establishments, parang sila lang ang kumikita tapos yung environment naapektuhan na pala. Yes. Ikaw ba, Kuya Regan, meron ka bang alam? Ayun, For the ready din, ask for Kuya Regan natin, guys. RA 6969. Itong batas ay nagpapatupad ng mga regulasyon ay sa pag-iimbak at paggagawa ng chemical substance sa mga mixture at nagbibigay pahamak sa tao at kalsasa. For the go talaga sa ating Kuya Regan. Ayan. Ano nga ba ang Republic Act number 6969? Ito ang Toxic substance and hazardous waste act. Management Act. Ayan, for the go. Meron ka pa bang alam, Kuya Regan? Ito pa ay Environmental Awareness and Educational Act. Ito ay ang batas na nagtatalakay tungkol sa pagbibigay kaalaman sa kalikasan at pag-promote sa mga siyempre sa kalikasan. For the ready ang mga person. For the go talaga. At syempre kung kayo handa, magsanda ang bakla. Ayan. So ako rin, ang aking topic na nalaman tungkol na isa sa mga batas na naroon sa ating gobyerno, yung ating Ecological Solid Waste Management Act. So ang ating ang ating Ecological Solid Waste Management Act, very common na siya sa ating community, especially dito sa ating University of Santo Tomas, Legazpi. So mapapansin natin na meron tayong mga trash can na may tatlong kulay. Anong kulay ng ating biodegradable trash can? Kulay green. Yung non-biodegradable ay blue. At yung recyclable ay red. Ayan. So tayo as a student, dapat mga bata pa lang, aware na tayo na kahit wala sa batas, para na lang sa ating ginagalawang mundo, maging aware tayo na sa simpleng bagay na pagsisegregate natin ng mga basura, natutulungan na natin ang environment, lalo na yung mga farmers, kasi hindi natin masyadong naaapektuhan na lalagyan ng mga basura ang lupa sa pagtatanim ng palay, ng root crops, at iba pang mga crop productions, di ba? So, ang batas na ito ay tumutulong sa mas maganda at mas epektibong pagsisegregate na maipatupad sa Pilipinas. At kung ito naman bilang individual na labag mo ang batas na ito, syempre naman meron kang kaukulang parusa at maaring magpunta ka, depende sa inyong munisipalidad. Yan. Ikaw ba, Ate Cla, gusto bang maipadadagdag? Ay, oo, meron pa akong Ay, for the ready talaga ang person. Sige nga. ito ang the Clean Air Act of 1999. So, paano naman kung polluted ang aking bibig, di ba? Pinahirap pa ba yun? Violate ko ba? Paano ko violate ko ang batas na yan? Sige nga, go! This law mandates the implementation of air quality action plans that includes emission limits, monitoring, and control strategies. Yan, so pa-emen talaga ang ating pa-Clean Air Act. Paano pala kung pumilid ang ating bibigan? Mag-violate na natin ang batas na ito. Ayun, parang ito natin ang huling batas sa ating na i-share sa video ito ay yung pino-point out na emission limit kasi nga given na ang mga sasakyan kumbaga naging normal na sa mundo na naging normal na sa ating mga tao ang
sasakyan. Siyempre kung paano ka naman nga pupunta sa iba't ibang lugar kung walang sasakyan, alangan namang lakarin. So somehow yung emission limits, naglilimita siya sa mga public and private vehicles pagdating sa kanilang gases na parang hindi masyadong naapektuhan ng ating air. Ayan. So guys, sa ating episode 2 ng ating Klima Kalinga podcast, sana meron kayong natutunan at kahit papano nabigyan namin kayo ng insights tungkol sa mga batas na presente sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno at sa Republika ng Pilipinas. Dahil ito ng mga batas na ito ay makakatulong hindi lang sa pang-araw-araw, kung hindi na rin para sa mga darating pang bagong henerasyon. So, ang 5 batas na ito, hindi lang sila, marami pang iba, kung hindi ito lang ang napili naming batas, dahil ito ang mas angkop sa ating tinatalakay na problema na ito nga ang climate change. So, hanggang sa giraray, Tagalog. Sa muli, ako si Kuya Kit. Ako si Ate Cla. Ako si Kuya Regan. At ito ang Klima Kalinga Podcast. Ayan, precious. Since elementary din naman, napapractice na natin yan. Kaso nga minsan, yung mga kasama natin, sasakay sa JTE ng balot na movie ng mga candies. Kagaya ni Ate Cla. Oo, pero Ate Cla, pinupunan niya at nilalaban niya ang ating clean our Yes. of 19